Nakilala mo ang Panginoon, ibinigay sa iyo ang ministry na yan, at hanggang kamatayan na hawakan mo yan. Alamin natin ang hinihingi natin para manatili tayo sa hinihingi natin, mga kapatid. Dahil pag hindi ka nasumang sa iyong hinihingi, hindi mo makukuha ang iyong hinihingi at inaawal sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, meron kasing pagsubok na hindi galing sa Diyos. Hindi po lahat ng pagsubok ay iisipin nating sinusubok tayo ng Diyos. Hindi po lahat. Bakit po? May mga pagsubok na kagagawan po natin. Amen. Pasok ka ng pasok, mga kapatid, sa utangan. At nung sinisingil ka, wala kang pambayad, sasabihin mo, grabing pagsubok ito. Alam mo sa sarili mong hindi ka nagbabayad. May mga tao po na magagaling pong mangutang na hindi marunong magbayad. Hindi na nga marunong magbayad, wala pang balak magbayad. May mga taong nangungutang, sasabihin, wag mo ko awayin, wag mo ko awayin. Hanggat nabubuhay ako, babayaran kita. Promise ko yan sa'yo. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko yan kakalimutan. May mga tao po, mga kapatid, na nautangan ng malaki. At yung umutang, mga kapatid, may mga tao na umutang 10 taon na. Hindi pa rin nagbabayad. At wala yatang balak magbayad. Alam niyo mga kapatid, baka may nasasaktan sa atin dito ha. Kung kayo po ay may mga utang, isipin niyo maigi. Bakit kayo kinakapos? Bakit ang blessing nandiyan dyan naman, pero bakit parang kinukulang kayo? Alam niyo kung bakit? May atraso kasi kayo sa harapan ng Diyos. Kapag ikaw po ay minumulto ng pinagkakautangan mo at wala kang balak magbayad, huwag kang magtaka bakit ang blessing sobrang ilap sa'yo. Alam niyo kung bakit? Tinawag ka na ng Diyos. Tinawag ka ng Panginoon. At kasabay ng pagtawag sa'yo ng Panginoon, kailangan mo mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ka, baguhin mo ang sarili mo. At kung napansin mo sa sarili mo, may mga tao kang naargabyado dahil sa utang, simulan mo, hindi lamang sa harapan ng Panginoon ang pagbabago mo, kundi maipakita mo sa Panginoon na nagbabago ka. Simulan mo ng bayaran lahat ng pinagkakautangan mo. At tinitiyak ko sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, hindi po sasablay ang salita ng Diyos. Ibe-bless ka ng Diyos. Bakit? Nagbayad ka eh. At marami po sa mga Kristiyano na kung saan, kahit naglilingkod na sa Panginoon, matindi naman sila mag-pray. Pero hindi kasama sa prayer nila, Panginoon, tulungan niyo po ako na mabayaran ko yung kaibigan ko, mabayaran ko yung kapitbahay ko, mabayaran ko yung pinagkakautangan ko, ang nanay ko, ang tatay ko, mabayaran ko. Kasi kung kasama yan sa prayer mo, mga kapatid, kasama yan sa titinggin ng Diyos sa'yo. At kapag dininig ka ng Diyos, sa prayer mo, babayaran mo ngayon ang iyong mga pinagkakautangan. Alam niyo, kahit maliit lang ang binibigay sa inyo ng Diyos na blessing, sa blessing kung tawagin. Halimbawa, maliit lang ang kita mo, may mga pinagkakautangan ka. Simulan mo. Mali pong mindset yung, pagka may pera na ako, pag may sobra na, tsaka ako magbabayad. Mali po yung ganyang pananaw, mga kapatid. Kahit paunti-unti, bayaran mo, hulugan mo. O kaya kung ayaw niya ng hulugan dahil inutang mo ng cash, gusto niya bayaran mo doon ng buo, gawa ka ng alkansya, hulugan mo doon hanggang mabayaran ninyo. Alam niyo mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam na bubuhay ka ng walang utang. Opo, wala pong utang. Ang sarap sa pakiramdam. Gigising ka ng masaya. Matutulog ka ng naiyak ka. Bakit? Nagpapasalamat ka sa prayer mo eh. Panginoon, salamat. Matutulog ako na walang utang. Di ba? Alam niyo mga kapatid, alam niyo, ito rin po ang isa sa sumisira sa atin bilang mga Kristiyano, yung tinatawag na mga utang. Ang gagaling nila. Sa paglilingkod, wala kang masasabi. No? Sa kanilang mga ministry, wala kang masasabi. Pero ang tunay pala na buhay nasa baba. Ang daming proud sa iyo, kapatiran mo, pastor mo. Pero yung iyong kapitbahay, ako, hindi naman marunong magbayad yan. Wala. Paano mo mako-convert ng isang tao kung hindi mo mabayaran ng utang? Minsan pa nga, maganda pa nga gamitin. Sister, halika.
Ay ano, kaibigang tunay, halika. Di ba may utang kasi 3,000? Panahon na. Babayaran na kita, pero sumama ka muna sa akin. Gamitin mo yung sitwasyon. Halika, babayaran kita. Sama ka. Tigil mo yung labahan mo. Ang bahala sa'yo. I got you. Ba kayo? Saan ba tayo pupunta? Bahala. Ano ka lang, magtiwala ka. Pera to. Dali mo sa simbahan. Kahit paano nakapakinig. Baka sakaling sa pamamagitan ng pamamaraan mo na mabayaran mo siya, na-convert pa siya. O, tingnan nyo. Nakabuti yung pagkakabayad mo.